Legacy in Disguise. Kabanata 23. Sa gitna ng katahimikan ng maagang umaga, biglang lumitaw ang isang binata na nakaputing linen suit, may itim na sapatos, at maraming pulseres na kumakalansing sa bawat hakbang. Ang kanyang anti-gong salamin na may gintong frame ay tila sumisigaw ng kay-abangan, worry bang siya ang nagmamay-ari ng kalye. Parang karakter mula sa lumang dinastiya ng Qing na muling nabuhay. Sa likod niya, 4 o 5 lalaking may matitikas na katawan ang sunod-sunod na naglakad, mga bantay na para bang handang mandurog ng buto sa isang iglap. Nang makita sila ng mga osesero, nagsitakbuhan ang karamihan, natakot na baka may masaksihan silang hindi nila kayang panindigan. Riley Chin. Sigaw ng may-ari ng tindahan, si Michael Ducati, halos lumundag sa tuwa. Hindi mo man lang sinabi na darating ka. Nasando sana kita sa pasukan. Ngunit hindi man lang ngumiti si Riley. Sa halip, malamig niyang sinabi, tingnan mo lang ang bato. Agad niyang sinipat ang batong hawak ni Adrian Laurent, matagal, parang sinasala sa mata. Pagkatapos ay tumingin kay Michael, at sa isang iglap, ang tinig niya'y naging utos. Michael, ibigay mo sa akin ang batong yan. Katulad niya ng ginagamit ng ama ko bilang paperweight. Hindi pwedeng mawala sa akin. Kinabahan si Michael. Napalunok siya habang lihim na sumusulyap kay Adrian. Mr. Chin, pasensya na, naibenta ko na po sa, kapatid na ito. Isang simpleng pampresyo lang naman. Pero kung gusto nyo, may iba akong mas kakaibang piraso. Yung karapat-dapat sa iyo. Napansin ni Adrian kung paanong biglang nayanig ang tindero. Alam niyang kilala ni Michael si Riley. At kung paanong mula sa kumpiyansa ay naging takot ang mga kilos nito. Walang interes si Riley. Agad siyang tinalikuran ni Michael at may inilabas na jade na kabayo. Mr. Chin, ito. Galing pa sa dating consort ng imperyo. Napakalinaw ng jade. Kung gusto mo, ibebenta ko ng 9,000, singhalaga ng tasa ng manok na nakuha mo kahapon. Nagulat si George Russo, halos mapasigaw. 9,000. Samantalang ang peking tasang iyon ay binili lang ng 300. Ngunit tila wala na sa pasensya si Riley. Michael, huwag mong sayangin ang oras ko. Single niya. At bago pa man makaiwas ang kawawang tindero, isang matulis na sipa ang damapo sa tagiliran nito. Napaatras si Michael, bumagsak sa sahig, at napadaing sa sakit. Gusto ko ang bato. Sigaw ni Riley. 20,000. Walang tanong-tanong. Bigla niyang hinagis ang bangkos ng pera kay Michael. Tumama ito sa dibdib ng tindero at kumalat sa sahig ang ilang papel. Sayo na ang sukli. Si Michael, sa kabila ng sakit, ay biglang sumigla at pumulot ng pera, saka hinarap si Adrian Laurent. Bro, pautal na wika niya, ibigay mo na lang. Palat tayo. Bato kapalit ng inkstone ni Kangxi. Bihira yon. Pantay ang halaga. Makakabuti sayo. Ngunit tumindig si Adrian, diretso ang titig, matigas ang paninindigan. Binili ko na ito. Hindi ko ibebenta. Muling nagdilim ang mukha ni Riley. Walang pakialam kung bayad na o hindi. Yumigkas ang kamay niya, tinulak si Adrian palayo. Wala kang karapatan sa batong iyan. Ngunit hindi natinag si Adrian. Subukan mong kuhanin, tingnan natin kung anong mangyayari. Sandaling natahimik ang paligid. Tila pumintig ang tensyon sa hangin. Si Michael, habang hawak pa rin ang pera, ay lumingon sa mga bantay ni Riley. Hindi siya dapat magalit ng ganito, bulong niya sa sarili. Pero huli na. Nakasimangot na si Riley, at ang mga bantay ay unti-unting lumapit. Kailangan ko yang bato, mariing sabi ni Riley, mababa ang tinig pero puno ng banta. At hindi ko hahayaan na may pipigil sa gusto ko. Si Michael, pawis na pawis, ay kumandat kay Adrian, isang desperadong hudyat. Ibigay mo na. Wala kang laban. Ngunit si Adrian Laurent, kahit nabatid niyang siya'y nag-iisa, ay hindi umurong. Ngunit hindi basta-basta si Riley Chin. Isa siyang sikat na personalidad sa mundo ng aliwan, isang hari sa entablado at sa bawat red carpet, sanay sa marangyang buhay kung saan kahit ang bituin ay tila inaabot niya kapag ginasto. Si Michael Ducati, na nahahati sa paggalang sa alituntunin at sa pagkatakot sa kapritsyo ni Riley, ay muling tumingin kay Adrian Laurent. May pagsusumamo sa kanyang mga mata, worry nagsusumigaw ng, tama na. Hindi mo siya kilala. Ngunit hindi natinag si Adrian. Tahimik siyang huminga, at mariing sinabi, hindi. Para bang lumamig ang paligid. Huminto ang mga bulungan. Bumigat ang hangin. Bagsak balikat si Michael Ducati, at sa wakas ay naupo na lang sa gilid.
Tila nawalan ng lakas upang makialam pa. Tumalikod sa laban na alam niyang wala siyang kakampi. Matigas ang ulo mo. Bulyo ni Riley Chin, ang tinig ay tila kidlat na kumidlat sa gitna ng katahimikan. Nakatitig siya kay Adrian na parang titis ng apoy na handang sumiklab. Binili mo lang yan ng 300. Bibiliin ko ng 30,000. Ngayon din. Nabulabog ang mga nakapaligid. Napasinghap ang ilan. Napatingin ang iba sa hawak na bato ni Adrian na para bang bigla itong naging ginto. Mula 300 piso, ngayon tinatawaran ng 30,000. Ang bato'y basag, kupas, tila isinuka ng dagat. Ngunit sa mga mata ni Riley Chin, ito ay isang hiyas na kailangang mapasa kanya. Samantalang si George Rousseau, ang dating may-ari, ay halos hindi makapaniwala sa kinita, mahigit 2,000 sa isang iglap. Ngunit ngumiti lamang si Adrian. Hindi galit, hindi rin takot, kundi isang ngiting tahimik pero matalim. Hindi ko ibebenta. Kahit paalukin mo ako ng 30,000. Parang may sumabog sa dibdib ni Riley. Pulang-pula ang kanyang mukha sa inis. Sa harap ng madla, siya'y tinanggihan, pinahiya, binastos, at ng isang taong ni hindi kilala ng karamihan. Gusto mo ng gulo, ha? Aniya, nanginginig ang boses sa puot. Sa lugar na to, ako ang batas. Ako ang hari. At lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Kumaway siya. Isang galaw lang ng kanyang daliri, at agad lumapit ang 4 na gwardya, matitikas, nakaitim, at may hawak na baton. Pinalibutan si Adrian. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay umurong, ang iba'y nanatili upang manood. Si George Rousseau, na kanina'y abala sa pagtutuos ng tubo, ay napalunok. Pamilya Chin, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Nanjing City. Wala kang laban sa kanila. Adrian, pwede pa namang pag-usapan to, bulong ni George, kinakabahan. Isuko mo na lang. Baka ikapahamak mo pa. Ngunit nanatili sa kinatatayuan si Adrian. Hindi siya gumalaw, hindi rin nagpakita ng kahit bahagyang takot. Hindi. Hinding-hindi ko ibebenta. At lalo na, hinding-hindi nyo makukuha ito ng sapilitan. Tumawa si Riley. Hindi basta tawa, kundi halakhak ng isang baliw sa kapangyarihan. Ang tapang mo, ha? Talagang maglalakas loob kang suwayin ako. Ako si Riley Chin. Sa lugar na to, ako ang Diyos. At ikaw. Isa ka lang patak sa dagat. Isang utos na lang ang kulang upang tuluyang wasakin ang katahimikan ng araw na iyon. Nagngingit-ngit ang katahimikan. Lahat ay parang napako sa kinatatayuan nila, hawak ang hininga habang pinagmamasdan kung paano tahimik ngunit buong tapang na hinarap ni Adrian Laurent ang nakakatakot na presensya ni Riley Chin. Ang iba'y palihim nang nagsusugal sa kanilang isipan, gaano katagal kaya bago mabura ng kahihiyan ang binatang ito. Ngunit isang bagay ang hindi nila inaasahan. Hindi natakot si Adrian. Hindi siya umatras. Sa halip, isang banayad, halos mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Nasa negosyo ka ng mga anti-gang bagay, di ba? Tanong niyang kalmado, ngunit may matalim na tinig na para bang kutsilyong tumatama sa ego ni Riley. Alam mo ba kung ano ang tunay na batayan ng negosyong yan? Napakunot noo si Riley, malamig ang tingin. At ano naman yun? Tumawa si Adrian, hindi mapanukso, kundi may dalang tiwala sa sariling paninindigan. Ang mga alituntunin, Riley. Sa mundong to, may batas na sinusunod. Ang first come, first served, yan ang pundasyon ng tiwala sa larangang ginagalawan mo. Nilabag mo yun. At bukas, sino pa ang magtitiwala sa'yo? Sa tingin mo makakaligtas ka sa pagkalat ng ganitong iskandalo? Isang iglap na bura ang kumpiyansa sa mukha ni Riley. Kumislat ang kanyang mga panga, at may nanlilisik na galit sa kanyang mga mata. Tama si Adrian. Isa lang itong pangyayaring kayang give-in ang matagal ng tinayong reputasyon niya. Gusto na niyang sugurin si Adrian. Ngunit pinigil niya ang sarili. Hindi rito. Hindi ngayon. Mariing pinipigil ang galit, ngumisi siya ng mapanlate. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa batong iyon? Sa itsura mong yan. Wala kang alam. Wala kang ambag. Isa kang hampas lupa na nangangarap makapasok sa mundong para lang sa may kaya. Niladlad niya ang kanyang pulse heiress na tila ba ito'y korona ng isang hari. Tingnan mo to, aniya, paangle na may pagmamalaki. Sinulid na jade mula sa lingnan. Pinag-aagawan sa mga auction. Baka sa TV mo lang to nakikita. Kumikinang ang jade sa ilalim ng ilaw. Ang mga mata ng mga nanunood ay halos lumuwa sa ganda at presensya ng alahas. Si Michael Ducati, na mahilig din sa mga anti-gang bagay, ay hindi na nakapigil.
Grabe, parang gawa ng Diyos. Siyempre, ani Riley. Hindi pa siya tapos. Binuksan niya ang kanyang kwelyo at inilantad ang isang kwintas na hugis kalabasa. Tingnan nyo rin to. Chalcedony mula sa mismong panahon ng Sui Dynasty. Hindi basta-basta to. 188 monghe ang umawit araw-araw sa loob ng 108 araw para basbasan ito. 3 milyon ang halaga nito, at suot ko lang ngayon. Nagkagulo ang mga tao. May iba'y napabulalas, ang ilan ay halos naiinggit na. Muli niyang sinama ng tingin si Adrian. Ikaw. Ganyan ang suot mo, puting t-shirt at maong, tapos mag-aastang eksperto sa anti-gang bagay. Isa kang malaking biro. Tahimik lang si Adrian. Hindi na kailangang ipagpilitan ang sarili, lalo na sa isang taong nabubulag sa sarili niyang yabang. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siyang muli, ngiting nakakaasar, ngiting nakakahiya kung ikaw ang tinatamaan. Maganda nga ang pulse heiress mo, aniya. Pero sayang. Napalingon si Riley, kunot noo. Sayang. Sayang, ulit ni Adrian, paatras habang tahimik na itinuturo ang pulse heiress. Kasi peke yan. Isang pasabog ang bumulaga sa hangin. Anong sabi mo? Sigaw ni Riley, halos mabali ang leeg sa paglingon. Kalokohan. Tunay ito. Nagkibit balikat si Adrian. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang mga tindero rito. Isa lang ang sigurado, sa negosyo ng mga anti-gang bagay, ang may pera pero walang alam, ay parang bata sa gitna ng mga magnanakaw, palaging talo. Hindi na nakatiis si Riley. Namula ang buong mukha, nanlilisik ang mga mata, at halos pasigaw na sinabi. Kung peke nga to, lumuhod ka. Sa harap ng lahat ng tao, lumuhod at humingi ng tawad. Tahimik si Adrian. Isang hakbang. Isang ngiti. Sigurado ka? Tanong niyang malamig. At doon, alam ng lahat, hindi lang basta may laban si Adrian. May panalong paparating. Sige, malamig na sagot ni Adrian Laurent, bahagyang nakataas ang kilay. Nagkakamali ka ng artificial na bloodstone sa chicken blood jade. Eksperto ka pala, ha? Biglang namutla si Riley Chin, saka nag-init ang kanyang mga pisngi sa hiya. Napalingon siya kina Michael Ducati at sa isa pang matagal ng may-ari ng tindahan, si Boss Valmont. Tingnan nyo nga itong pulse heiress. Sabihin nyo nga ang totoo. Kapansin-pansing nabalisa ang dalawang lalaki. Ang pagsusuri sa mga mamahaling jade ay parang paghawak sa granada, kapag nagkamali, pwedeng sumabog sa kanila ang galit ng may-ari. Riley, hindi kami eksperto, pautal na sagot ng isa, habang ang isa naman ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Biglang tumalim ang mga mata ni Riley. Ayokong makarinig ng palusot. Bigyan niyo ako ng patas na pagsusuri. Kapag nagsinungaling kayo, ako mismo ang magpapasare sa inyo. Napilitan silang sumunod, nanginginig ang mga kamay habang sinusuri ang pulse heiress. Ilang minuto ang lumipas na pa ng tensyon. Tahimik ang paligid, parang lahat ay huminto sa paghinga. Hanggang sa tuluyang magsalita ang isa sa kanila, halos pabuulong. Riley, tama ang binata. Artificial lang ito. Peke ang bloodstone. Parang binagsakan ng langit at lupa si Riley Chin. Namutla siya, saka napalunok ng mariin. Nanlalaki ang mga mata niya habang pilit tinatanggap ang kahihiyang nilunok niya sa harap ng lahat. Ang dalawang tindero, sa takot na madamay sa galit niya, ay mabilis na nagtakbuhan palayo, halos magtago sa likod ng mga estant. Ngumiti si Adrian, ngunit hindi iyon ngiting masaya, kundi ngiting may halong pangungutya. Naniniwala ka na ngayon. 1,250,000 piso para sa peke. Napakayaman mo talaga, Mr. Riley Chin. 1,250,000 lang yon. Galit na sigaw ni Riley. Pero ang jade gourd ko, tunay yon. Hindi ako basta-basta naloloko. May apoy sa mga mata ni Riley, halatang kapit na siya sa natitirang dangal. Pero hindi nagpadaig si Adrian. Tumawa siya ng malamig. Suot-suot mo ang isang bagay na malas, akala mo kayamanan. Kung ako sayo, itapon mo na yan. Baka hinihigop na niyan ang kapalaran mo. Kitawa-tawa. Sigaw ni Riley, nanginginig sa galit. Wala kang alam. Pero si Adrian, nanatiling kalmado. May matalim siyang ngiti habang nagsalita, tila ba alam niyang siya ang may hawak ng alas. Isipin mo nga, suot mo yung bagay na yan malapit sa balat mo araw-araw, at hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Tumango siya. Maswerte ka, Riley Chin. Hindi lahat ng sinusuot ay pampaswerte. Minsan, malas pala. Hindi alam ni Riley kung ano ang mararamdaman. Nagtatalo ang takot at galit sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin?
Tanong niya, halos pabulong. Tumitig si Adrian sa kanya. Tingnan mo ang hugis ng gourd. Tiningnan mo lang ba ang materyales, o sinuri mo rin ang kahulugan? Sumagot si Riley, mariin, pilit binabalik ang kumpiyansa sa tinig. Iyan ay regalo noon kay Emperor Soy sa kanyang pagdadalaga. Simbolo ito ng tagumpay, ng kapangyarihan. Mas alam ko ang Jade kaysa sayo. Ngunit sa ilalim ng kanyang tinig, naroon ang alinlangan. At sa mga mata ni Adrian, nakita niya iyon. Umiling si Adrian Laurent, tila ba isang hukom na naghahatol ng kamangmangan. Ni hindi mo alam ang kaibahan ng isang kalabasa sa isang jade plug. May isang lumang kasabihan, gintot jade sa siyam na butas, ang mga patay ay nagiging immortal. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Napakunot ang noo ni Riley Chin, napailing, hindi makasabay. Ginto, jade, mga patay. Ano bang pinagsasabi mo? Napabuntong hininga si Adrian, mabigat at may halong pagkalugmok, tulad ng isang guro na nawalan na ng pag-asa sa estudyanteng ayaw matuto. Hindi mo pa narinig ang 9 aperture jade. Tuluyan nang naligaw si Riley sa usapan. 9 aperture jade. Aniya, pilit kinakalkal ang memorya ngunit wala siyang maalala. Lumapit si Adrian, ang tinig ay malamig na parang hangin sa sementeryo. Ginagamit ito sa mga patay, Riley. Isinasara nito ang siyam na butas ng katawan, ang mga mata, tainga, ilong, bibig, ari, at pati ang likuran. Nipaurong si Riley, napasinghap, nanlaki ang mga mata. Mga patay. Bulalas niya, halos pasigaw. Tumingin siya sa jade gourd na suot niya sa leeg. Parang biglang naging mabigat iyon, parang may mga kamay ng maltong kumakapit sa kanyang balat. Isang nakapangangilabot na ginaw ang gumapang sa kanyang gulugod. Iyan ang jade plug para sa puwet ng patay, mariing sambit ni Adrian, dumurugo ang sarcasmo sa bawat salita. At isinusuot mo sa leeg mo. Baka nga nilalaro-laro mo pa yan sa bibig mo, hindi ba? Hindi mo ba naaamoy? Parang sinaksak ang sikmura ni Riley sa mga salitang iyon. Ang lahat ng alaala, ang pagsubo niya sa jade, ang paglalagay sa bibig habang nag-iisip, lahat biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Nakahawak siya sa sinaunang dumi ng isang bangkay. Gourd! Hindi na niya napigil ang sarili. Sa mukha siya sa mismong harap ng lahat. Napaatras ang mga tao, ang ilan ay napasigaw sa pagkasuklem. May mga tumawa, may mga nagtakip ng ilong, at may mga agad lumayo na parang may nakamamatay na virus sa hangin. Malamig at walang bahid emosyong nagsalita si Adrian, habang nakatingin kay Riley na halos mawala ng ulirat. Ang jade na yan, puspos ng corpse chi, masamang enerhiya mula sa mga patay. Kung palagi mong suot iyan, hindi ka aabot sa katapusan ng taon. Nabigla ang mga nakapaligid. Ang katahimikan ay parang biglang bumalot sa paligid, gaya ng lamig ng kamatayan. Kahit si Michael Ducati, veteranong mandarayang sanay sa kalokohan, ay hindi makapagsalita. Alam niyang hindi iyon biro. Nanginginig si Riley, ang mga kamay ay hindi malaman kung saan ididikit. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni Adrian, ang mga matay tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Masamang kapalaran, Riley. Isang aksidente. Gaya ng nangyari sa'yo nitong taon. Tumigil ang paghinga ni Riley. Biglang nanambalik ang alaala ng madugong aksidente. Bumaliktad ang sasakyan, ang salamin ay nagkapira-piraso, at ang sigaw ng driver, iyon ang huli niyang narinig. Siya ay nakaligtas, pero ang driver ay namatay sa mismong upuang katabi niya. Hindi pwede. Bulong niya, halos hindi makalunok. Nabasa ng malamig na pawis ang kanyang leeg. Mabilis niyang hinubad ang jade gourd at itinapon ito sa lupa na parang may apoy. Parang may puwersang bumunot sa kanya palayo mula roon. Agad nagalisan ang mga tao, ayaw malapitan ang malas. Sa likod ng malamig na anyo ni Adrian, may bakas ng awa sa kanyang mga mata. Hindi niya gustong takutin si Riley, gusto lang niyang mailigtas ito bago mahuli ang lahat. Pero si Riley, puno ng pangamba at takot, ay nag-aalalang tumitig sa kanya. Sino ka ba talaga? Single niya, tinig ay puno ng galit at pagdududa. Ito ba'y panibagong bitag ng mga kaaway ko? Hindi sumagot si Adrian kaagad. Tinitigan lamang siya, malamig, matatag. At sa wakas, isang sagot na parang utos ng langit. Isang taong hindi mo kayang kalabanan. At sa bawat hakbang ni Adrian palayo, parang biglang lumamig ang buong paligid. Akalain mong tatakas pa siya. Sigaw ni Riley Chin, halos bumaon ang galit sa kanyang tinig. Huwag ninyong hayaang makalayo. Alamin kung sino ang nag-utos sa kanya.
Galit na galit siyang tumindig mula sa kinauupuan. Hindi ko palalampasan to. Sa Nanjing City, walang sinumang makakaligtas sa kapangyarihan ng aming pamilya. Dakpin siya. Basagin ang mga binti niya. Gusto kong malaman kung sino ang may ganang lumaban sa amin. Nanlilisik ang mga mata niya habang tinatitigan si Adrian Laurent, naniniwalang isa itong especially iyan ng kalaban. Paanong nalaman nito ang tungkol sa aksidente? Biglang sumugod ang mga gwardya. Ang iba'y lumapit pa kay George Rousseau, na hindi makapaniwala sa biglaang tensyon. Namimili lang kami ng anti-gong gamit, tapos ganito. Nang sumugod ang isang gwardya para hablutin siya, napatres si George sa gulat. Ngunit bago pa siya madimpihan, isang malupit na sipa ang bumagsak sa katawan ng gwardya, mula kay Adrian. Isang malakas na suntok ang sumunod, direkta sa mukha ng isa pa, dahilan para ito'y mapaatres, duguan ang labi. Isang gwardya pa ang nagtangkang umatake, itinaas ang baton upang ihampas. Ngunit sa isang iglap, umiwas si Adrian, mabilis na sinunggaban ang palso nito at buong lakas na inihagi sa kanyang balikat. Tumilapon ito at bumulagta sa sahig, hindi na nakabangon. Lahat ay natigilan. Ang lugar na kanina'y maingay, ngayon ay parang sinapian ng katahimikan. Tila huminto ang oras. Nakatanaw lang si George, nanlalaki ang mga mata. Ito ba talaga ang manugang ko? Paano siya naging ganito kagaling? Nakapulot si Adrian ng baton mula sa lupa. Tumindig siya ng tuwid, malamig ang titig sa paligid. May susunod pa ba? Tanong niya, mariin, tahimik ngunit may matinding bagsik. Walang nang ahas sumagot. Lahat ay natulala. Narinig ni Michael Ducati ang sarili niyang bulong, kamangha-mangha. Parang hindi tao. Humikab ang katahimikan. Doon lang tila na alimpungatan si George. Adrian, saan mo natutunan ang lahat ng yan? Tanong niya, halatang nanginginig ang tinig sa pagitan ng gulat at pagkamangha. Ngumiti si Adrian, simpleng-simple, parang walang nangyari. Sa totoo lang. Nababagot lang po ako sa bahay. Kaya nanonood ako ng TV. Yung mga pang-umagang ehersisyo. Doon ko lang to natutunan. Tahimik si George. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o lalong matatakot. Ang totoo, si Adrian ay sinanay sa First Dawn mula pagkabata, isang lihim na hindi niya kailanman inamin kahit sa pinakamalalapit sa kanya. Ngunit ang kapangyarihang naramdaman niya ngayon ay higit pa sa inaasahan. May nararamdaman siyang kakaibang sigla sa katawan, isang puwersang tila galing sa Nine Secrets of Heavens at sa mahiwagang aura ng aklat na lagi niyang dala. Nabulabog ang isip ng mga nanonood. TV lang daw. Pero ang galaw niya, parang hindi na galing sa mundong ito. Napanganga si Michael Ducati, hindi makapaniwala. Anong channel? CCTV Sports Channel, sagot ni Adrian, habang binabalik ang baton sa mesa. Yung arena. Namangha ang mga nanonood, pati na rin ang mga naniniwala sa kwento ni Adrian Laurent na natuto ng martial arts sa telebisyon. Ngunit si Riley Jean, na nakatulala at parang nawawala sa sarili, ay biglang natauhan, ang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Ang mga bodyguards niyang binabayaran ng malaki, mga bihasang martial artist, ay madaling tinalo ng isang binatang, na sa unang tingin, tila walang laban. Hindi eksperto sa martial arts si Riley Jean, pero hindi siya bobo. Alam niyang ang mga bodyguards niya hindi basta-basta. Mga bihasa sila sa larangan ng laban. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, malinaw sa kanila na si Adrian Laurent ay may higit pang kakayahan. Hindi ginamit ng binata ang buong lakas, kaya't naisip nilang may lakas pa siyang itinagong hindi nila kayang sukatin. Hindi nila magawang lumapit sa kanya, ang takot ay tila yamakap sa kanilang mga puso. Si George Rousseau, na walang alam sa mga teknikalidad ng martial arts, ay nakakita lamang ng mga simpleng galaw, paglock ng palso, paghagis sa balikat, na ginawa ng may hindi pangkaraniwang lakas, hindi namamalayan ang nakatagong sining ng laban sa likod ng mga simpleng galaw na iyon. Ngumiti ng bahagya si Adrian Laurent kay Riley Jean, ngunit ang ngiti niyang iyon ay may halong kasiyahan at hamon. Mag-isa ka na lang ba, o kailangan ko pang samahan ka? Ang mga mata ni Riley Jean ay parang nag-aalab sa takot. Basa ng pawis ang kanyang noo, at kahit ang mga palad ay nanginginig na. Hindi niya kayang tumagal sa presensya ni Adrian, kaya't automatikong umatras siya. Ngumisi si Adrian Laurent at nagsimulang lumapit, unti-unting naglalapit ang mga hakbang. Si Riley Jean, na takot na magkaisa pang pag-aaway, ay lalong umatras, hanggang sa halos mabangga siya sa isang pader. Alam niyang isang suntok na mula kay Adrian at wala siyang kakayahan upang makaligtas, at hindi lang siya maghahirap, baka matuluyan pa siya.
Dumating ang isang itim na BMW, ang makina nito ay parang isang halimaw na tumigil malapit sa kanila. Si Riley Chin, na tila naguguluhan at muntik nang mawala ng ulirat, ay sumigaw, "Ate! Tulong! Please!" Isang babae na nakasuot ng itim na sportswear ang lumabas mula sa kotse. Ang kanyang galit na ekspresyon ay parang apoy na sumabog, nagdagdag ng matinding aura sa kanyang napakagandang katawan na puno ng tapang at lakas. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay sumunod sa kanya, at bawat galaw niya ay may kasamang matinding tensyon sa hangin. Siya ang ate ni Riley Chin, si Lyra Chin. Sabi ng isa sa mga nanonood, ang boses ay may kabangkas na takot. Sumigaw si Riley Chin, ang tinig ay puno ng desperasyon, "Ate, bugbugin mo siya. Pakiusap." Ang mga mata ni Lyra Chin ay bumangon kay Adrian Laurent, at ang kanyang tingin ay malamig na parang yelo, puno ng galit at determinasyon. "Ikaw ang gumawa nito?" Tanong niya, na para bang walang kahit anong awa. Matigas na sumagot si Adrian Laurent, walang takot, "Oo." "So?" Ngumisi si Lyra Chin, ang ngisi niya ay parang isang pusa na nag-aabang ng pagkakataon. "Mag-sorry ka sa kapatid ko," matalim niyang sinabi, at may kasamang galit sa kanyang boses. "Oh!" Hamon ni Adrian Laurent, ang mga mata ay nagliliyab ng hindi makapaniwala. "O papasugin kita ng sorry," sagot niya, at sa isang iglap, nagpakawala siya ng mabilis at malupit na sipa sa pisngi ni Adrian Laurent. Ang lakas ng sapantaha at bilis ng sipa ay nagpatibay sa kanilang pananaw. Si Lyra Chin ay hindi lang isang babae, kundi isang ganap na martial artist na hindi kayang gawing biro. Nagulat si Riley Chin, at ang puso niya ay parang tumigil sa kaba. "Dudurugin ka ng ate ko." Bulong niya sa sarili, ang takot at pagkaawit ay umabot sa kanyang kaluluwa. Si Lyra Chin ay bihasa sa sinaunang martial arts at sanda, hindi lang ordinaryong kalaban ang kanyang ate. Walang kahirap-hirap na naiwasan ni Adrian Laurent ang sipa ni Lyra Chin, at sa isang iglap, gumanti siya ng isang malakas na sipa sa puwet nito, dahilan upang magpagulong-gulong siya sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Riley Chin, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Lyra Chin, na naglalagablab sa galit at nakakaramdam ng kahihiyan, ay agad na tumayo, ang mukha'y kumukulo sa puot, at tanging paghihiganti na lamang ang umiikot sa kanyang isipan. Bigla, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang sumugod, hinawakan si Lyra Chin, at pinigilan siya. "Lyra, tumigil ka. Huwag kang magbastos kay Mr. Laurent." Si Lyra Chin, ang mga matay kumikislap sa galit, ay sumigaw, "Bitawan mo ako. Papatayin ko siya." Si Henry Chin, ang ama ni Lyra, na may mabigat na tindig, ay nilapitan si Adrian Laurent at nagbigay ng isang paggalang na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Mr. Laurent, humihingi ako ng paumanhin sa mga ginawa ng aking anak at pamangkin. Ako ang magdidisiplina sa kanila." Ang matinding paggalang na iyon ay nagdulot ng pagkabigla kina Lyra at Riley Chin. Ang kanilang ama, isang kilalang tao sa buong Nanjing City, ay nagpakita ng ganitong paggalang sa isang binata na kanina lang ay tinutokso nila. Nakatanaw si Adrian Laurent kay Henry Chin at nakilala siya mula sa isang nakaraang pagkikita. Tumanggo siya ng kaunti. Si Riley Chin at ang iyong anak na babae ay talagang nangangailangan ng mas matinding disiplina. Tinitigan ni Henry Chin ang kanyang mga anak na puno ng galit. "Mag-sorry kayo kay Mr. Laurent, ngayon din." Si Lyra Chin, na may alinlangan sa kanyang puso, ay tumagilid at bumulong, "Pasensya na." Si Riley Chin, hindi makapaniwala at galit na galit, ay sumabog sa galit. "Tito, pinagmukha niya akong tanga at binugbog ako. Kung hindi mo siya parurusahan, ako na ang gagawa ng paraan." Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Riley Chin mula kay Henry Chin. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya. Mabilis. Napaluhod si Riley Chin, ang takot ay umabot hanggang buto, naramdaman niyang tila pinupunit ang kanyang kaluluwa. Ang lahat ng mga pangarap at ambisyon ng kanyang pamilya ay nagiging abo sa isang iglap. Nadungisan niya ang buong pangalan ng pamilyang Chin, at ang bigat ng responsibilidad ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Si Henry Chin, na nag-aalimpuyo sa galit, ay nagsalita ng matalim at mabagsik na tono. "Kung nalaman ni Mr. Laurent ang tungkol sa jade mo, hindi lang ikaw ang mawawala, ang buong pamilyang Chin ay maglalaho." Bumulong siya sa kakayahang magdulot ng kapahamakan na dulot ng mga kamalian ni Riley Chin, ang mga kasalanang tumatago sa kanilang mga buhay. Parang natulala si Riley Chin, ang takot ay sumalampak sa kanyang mga mata. Lumuhad siya kay Adrian Laurent, at ang kanyang bibig ay kumakabog sa nerbiyos habang nauutol na humihingi ng tawad,
Pasensya na po. Si Henry Chin, na nagsasalita pa rin kay Adrian Laurent, ay nagtanong, Mr. Laurent, sapat na ba ang aming ginagawa? Si Adrian Laurent, na walang kapatawaran sa tono, ay sumagot, oo. Hahayaan ko na lang. Naramdaman ni Henry Chin ang kaunting ginhawa at muling nagtanong. May pag-asa pa bang makabawi ang aming pamilya pagkatapos nito? Si Adrian Laurent ay nagangat ng kilay at umirap. Huwag mong gawing biro ang mga bagay na iyan. Ang impluwensya ng Jade na iyon ay hindi lang kay Riley Chin. Ang inyong pamilya, sa totoo lang, ay malapit nang mawala ng lahat, at sa loob ng 1 taon, matutulungan ko pa kayong umalis sa pagkakalugmok. Nayanig si Henry Chin sa mga salitang binitiwan ni Adrian Laurent, parang tinamaan siya ng kidlat sa kalagitnaan ng unos. Ang bigat ng banta sa kanyang pamilya ay biglang bumagsak sa kanyang balikat, halos ikalugmok niya sa kinatatayuan. Namutla siya na parang nawala ng dugo. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuti. Anas niya, halos wala sa sarili. Bakit ganito ang kapalit? Matalim at malamig ang sagot ni Adrian Laurent. Kaya, handa ka bang harapin ang lahat gamit lang ang topas na yan? Tumango si Henry, baka sa mukha ang pagkawasak. Mabilis niyang isinalaysay ang kanyang walang saysay na pakikipagbuno sa kapalaran, ang paulit-ulit na kabiguan, ang pagkahulog ng kanilang negosyo, at ang unti-unting pagbagsak ng pangalan ng pamilyang Chin. Sa simula, inakala niyang si Adrian ay isa lang karaniwang tagapagtaya. Pero ngayon ay tila siya ang huling alas, ang tanging pag-asa. Mr. Laurent, Aniya, sabay luhod at magkadaop palad, maawa po kayo. Iligtas niyo po ang aking pamilya. May ibinulong siyang tagubilin sa kanyang katulong, na kaagad lumisan. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Adrian. Mr. Chin, hindi ko responsibilidad ang pamilya niyo. Wala akong koneksyon sa inyo. Ang pamangkin mong si Riley, hinamak ako. At si Lyra. Kahit maganda siya, hindi ko siya minamahal. Bawat salitang binitiwan ni Adrian ay parang kutsilyong dumururog sa puso ni Henry. Nanginginig sa matinding takot, yumuko siya ng mas malalim, halos humalik na sa sahig. Pakiusap. Kahit gabay lang. Wala na kaming ibang malalapitan. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng pagsuko. Ngunit nanatiling tila bato si Adrian Laurent. Doon na rin tuluyang gumuho si Lyra Chin. Nilapitan niya si Adrian, at sa harap ng lahat ay lumuhod. Mr. Laurent, patawad po sa naging asal ko. Isinumpo ko ang sarili ko sa kay-abangan ko. Pero ngayon, nakikiusap ako. Ang buong pamilya ko ay nasa bingit na ng kapahamakan. Bigla siyang bumaling kay Riley at, sa lakas ng galit at desperasyon, isang malutong na sampal ang pinakawalan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang Jade na yon, ang kasumpa-sumpang Jade, ang unti-unting pumatay sa pamilya natin. At pinahiya mo pa si Mr. Laurent. Lumuhod ka. Magmakaawa ka. Nanginginig sa hiya at gulat si Riley Chin. Noon lang niya lubos na naintindihan ang bangungot na dulot ng kanyang mga desisyon. Hindi niya namalayang unti-unti siyang lumuhod sa malamig na sahig, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, nanginginig ang katawan. Mr. Laurent. Ako'y nagmamakaawa. Patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Eksaktong sa sandaling iyon, bumalik ang katulong ni Henry Chin, may dalang kahon na balot ng mamahaling tela. Dahan-dahan niya itong binuksan, at sa loob ay isang jadeite na pulse heiress, makinang, may malalim na lant iyan, at nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyong piso. Isa itong kayamanang hindi basta ibinibigay kahit kanino. Ipinatong ito ni Henry sa harap ni Adrian. Mr. Laurent. Ito po'y aming taos-pusong alay. Tanggapin niyo po sana bilang simbolo ng aming pasasalamat. At pagmamakaawa. Nag-ululan ng bulungan ang mga nakasaksi. Ang ilan ay napakapit sa kanilang mga dibdib. Lahat ay batid ang halaga ng alay. Ngunit higit pa roon, ramdam nila ang lalim ng desperasyon ni Henry Chin, isang lalaking handang isuko ang yaman, dangal, at sarili, para lang mailigtas ang kanyang pamilya mula sa tiyak na pagkawasak. Hindi kailanman inasahan ng biyenan ni Adrian Laurent ang mangyayaring ito. Tahimik lamang si Adrian habang nakatingin sa pulse heiress. Hindi niya ito agad tinanggap. Bagkus, tumitig siya kay Henry Chin, mataman, parang binabasa ang kaluluwa ng lalaki. May bahagyang ngiti sa kanyang lobby, ngunit malamig ang dating. Mr. Chin, mahinaong sabi ni Adrian, paanong kayo'y nakakatiyak na ako ang sagot sa problema nyo? Nagningning ang mga mata ni Henry Chin, hindi sa takot, kundi sa pananalig. Kung hindi kayo, Mr. Laurent. Wala nang iba. Kayo lang ang pag-asa naming lahat.
Nangingibabaw ang bigat ng katahimikan. Sa isipan ni Adrian, muling sumariwa ang kaalaman mula sa siyam na lihim ng langit, isang sinumpang enerhiya, ang pagkakabuhol ng kapalaran, at ang kapalit ng pagtulong. Sinulyapan niya ang Pulse Heiress sa palad ni Henry. Isang mamahaling hiyas, oo, ngunit higit pa rito, nakita niya ang imahe ni Elise Rousseau sa kanyang isipan. Babagay ito sa kanyang asawa. Isang regalo. O isang paalala ng panganib. Alam niyang hindi isang banal si Henry Chin. May dugo itong ibinuhos, may mali siyang pinapayagan. Pero may natitira pa rin, isang sinag ng kabutihan sa puso ng ama. At iyon ang pinili ni Adrian na suklian. Dahan daw ang lumapit si Adrian at tinanggap ang Pulse Heiress. Ang inyong kapakumbabaan, aniya, ay isang bagay na bihirang makita sa panahong ito. Napahinga ng malalim si Henry, saka yumukod ng malalim na parang ibinaba ang buong pagkatao niya sa harap ni Adrian. Hinding-hindi malilimutan ng pamilyang Chin ang biyayang ito. Nagkatinginan ng mga tao, halos hindi makapaniwala sa tagpong nasaksihan. Isang lalaking mataas ang katungkulan, nakaluhod sa harap ng isa pang lalaking parang nilikha ng langit. Maya-maya, nagsalita si Adrian. Tandaan ninyo. Minsan lang ako tutulong. Ang mga susunod ay desisyon na ng tadhana. Patuloy pa ring nakikiusap si Henry, halos mapaluhod muli, ngunit tinigilan siya ni Adrian sa isang tingin. Humiling siya ng dilaw na papel at sinambol mula sa malapit na tindahan. Mabilis ang kanyang kamay, parang may buhay ang bawat guhit ng tinta. Isang anting-anting ang nabuo sa loob ng ilang sandali, at iniabot niya ito kay Henry. Ilagay ito sa jade plug, utos niya. Simula ngayon, magsunog kayo ng insenso araw-araw sa loob ng 79 na araw. Bawat miyembro ng pamilya ay kailangang maligo at magsunog ng insenso rin. At higit sa lahat, iwasan ang dugo. Iwasan ang karahasan. Kapag may nalabag, babalik ang sumpa ng mas matindi pa. Nanginginig ang kamay ni Henry habang tinatanggap ang anting-anting. Maingat niya itong isinilid sa jade plug. Sa mismong sandaling iyon, napabuntong hininga si Riley Chin, parang nabunutin ng tinek sa dibdib. Damaloy sa buong katawan niya ang isang gun, isang liwanag na parang matagal nang nawala. Napapikit si Henry. Damang-dama niya ang epekto, hindi kathang-isip, kundi totoo. Para siyang nabuhay muli. Sa di kalayuan, lumapit si Michael Ducati, nanlilisik ang mata sa tuwa at pag-asa. Kuya, bulalas niya, matutulungan mo rin ba akong makahanap ng asawa? Mabilis na umiling si Adrian, malamig ang sagot. Matuto ka munang maging lalaki. Napatawa si Lyra Chin, pero sa likod ng kanyang tawa, naroon ang lungkot, takot, at paghanga, lahat ng emosyon sa isang tagpong hindi na nila malilimutan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.